bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa kanan. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang aning sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pag ng Panginoon, bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa kanan. Upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa kanan. Ay nagtipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang Eucharistia ang siyang bukal at rurok ng ating buhay Kristiyano. Sa Eucharistia, nagiging handa tayong humarap sa mga hamon sa ating buhay spiritual. Sa pamamagitan din ito, may papahayag natin tayo ay isang tunay na sambayanan ng Diyos. Sa tuwing natitipon tayo sa Eucharistia, sa tuwing inaalay natin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang lahat ng mga bunga ng ating pagsisikap, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawa kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinaguguli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong ating kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nagdalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesu Kristo, ang huling hapunan ay nilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Nang araw niyon, lahat ng inutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may parang isang taong sumagot. Lahat ng inuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kapataang lalaki na magdala sa altar, susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamitin na handog sa pag-ipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo na pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay naming tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya,
Ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtibang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon tumubos, kalis na inyong handog. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Diyos ko, Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ganawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Masakit sa looban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog ko'y panalangin, sa'yo ko ilalaga. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa'yo ay binitawan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad, hindi ginawa ng tao. Alalaong bagay, wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakilang kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwiwisik sa mga taong itinuring na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit hindi hama ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang taligdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Pagkaing mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasaid, paghahai inilahad, nang ialay si Isaac, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas, pastol naming mapagmahal,
kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay, hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat, upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad sa buhay mong walang wakas. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal. Buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang libadora, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa? Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa bayan, may masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay ng kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saan silid siya maaring kumain ng hapunang Pampaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa akin. Nagtungo sa bayan ng mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay sa Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati, ibinigay sa kanyang mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas, hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo mo na po ang lahat. Palawakin po natin ang ating imahinasyon na kung paano ginagawa ang seremonya sa loob ng templo, ang pagpapanariwa, pag-alay ng tipanan ng mga Hudyo at ng mga tao sa pamamagitan ng pag-alay na isusunog na hayop. Imagine na lang po siguro natin ang amoy na pangyayari na para pong merong iniihaw at ating malalanghap
kung ano man ang iniihaw. Pero bago pa po yun, ang seremonyas na kung papaano din kukunin ang dugo at ibibisik sa mga tao. Ngayon, tubig ang ibibisik. Noon ang dugo at maging sa altar na kung saan ialay ang hayop na yun, mga hayop na yun, na ialay sa pagpapanariwa ng tipanan ng Diyos at ng tao. At ito po, of course, pinangungunahan. Hindi lang po matatawag na ministro, kundi pari. Siya magsisimula ng seremonyas na ito. Para po sa pagbabalik loob, para sa pagpapanibago ng relasyon ng Diyos at ng tao, para sa pagbago ng sarili ng bawat isa. Pero kahit anong pangyayari, ilang hayop na po ang naialay, meron pang nabago ng tulad ng inasahan ng gustong relasyon ng Diyos sa Kanya at ng mga tao. Wala. Kung kaya nga po, sa bagong tipan, ito po ay binago ng ating Panginoon Kristo ganitong pananaw. Na parang po sinasabi niya, tanggalin na ang mga hayop na yan ay naalay kung hindi man ito mapagbago sa inyong relasyon sa Diyos. At hindi na po ang tipa, manumang hayop na ialay, mismong ang pari na ang nag-alay ng kanyang sarili. At yun po ang ating Panginoong Kristo. Inialay niya ang kanyang sarili. Sa paggugunita ito, naalala nila, lalo na sa lumang tipan, kung papaano sila ay niligtas ng Diyos sa pagkaalipin mula sa mga Ehipto na hanggang tumawid sila tungo sa disyerto, makamtan lamang nila ang lupang pangako na ating titignan ng kanila mismong kalayaan. Sisters and brothers, as if Jesus Christ telling us, para po bang sinasabi niya sa atin, tanggalin niyo yan. At kung ating pong napagmasdan, na bago pa man po ang kanyang mismong kamatayan na tinanggap sa cross, ano po ang napangyari? Ang pagbasa nito ay narinig na po natin din sa huling hapunan. At sa mga ginagawa ng ating Panginoon Kristo, atin din po itong naranasan araw-araw pag tayo po ay dumadalo sa misa. Ipinagdiriwang natin nitong solemnidad ng kapistahang ating inaalay sa ating Panginoon Kristong paggugunita ng kanyang dakilang katawan at tugo. Na kung atin pong titingnan ang ginawa ng ating Panginoon Kristo, sinasabi po niya sa atin, tama na, tama na. Marami nang dumanak ng dugo. Kung titingnan po ninyo ang mga pangyayari, hindi lamang po maging sa atin mga Katoliko, mga Kristiyano na nagpapatayan, na hindi iniisip ng katawan ng ating Panginoon Kristo, katawan mismo niyang inaalay. Ang katawan niyang naglakad sa lupain ng Israel na nagpapahayag ng mabuting balita. Ang katawan niyang nagliligtas at nanggagamot sa mga may sakit. Ang katawan niyang nagpapakain sa mga tao. Ang katawan niyang ibinigay upang ang mga tao ay magkakaroon ng kalayaan ng kanilang tinatamasang paghihirap sa buhay. Parehong katawan. Kung kaya nga, ipinapaalala sa atin, tama na, tama na. Ang dumanak ng dugo ng inyong ginagawa. Kung papaano ninyo sisirain ang inyong kapwa. Kung papaano ninyo sisirain ang buhay ng ibang buhay na ibinigay ko na nga sa inyo para inyong maliwanagan sa inyong kaisipan ang kalagahan nito. Kung papaano ninyong sirain ang bawat isa. Tama na. Ako na mismo
Kung kaya nga po tinitingnan natin ang imahe ng ating Panginoon sa kanyang pagpapakasakit sa krus, ano po ang sinasabi sa atin? Tama na. Pagpatuloy pa ba natin siyang ipako sa krus sa pamamagitan ng ating ginagawa? Ipagpapatuloy pa ba natin ang ginawa din sa kanya ng mga taong umaalipusta sa kanya? Ang mga taong nagpapahirap sa kanya sa kasalukuyang panahon, tayo po yun. Na para bang ang mga tao hindi pa rin natanto sa kanilang kaisipan. Ang ginawa sa kanyang kapanahunan ay ginagawa din hanggang ngayon. Mga kapatid, it is the same body na ginalay ng ating Panginoon Kristo na kung ating pong titingnan, hindi nga po sa templo nagsimula ang pagpapakasakit ng ating Panginoon Kristo, hindi sa loob ng templo, hindi sa loob ng simbahan. Saan po nagsimula? Ito po'y nagsisimula sa Kalbaryo na kung saan ipinako siya sa krus. Inaalay niya ang kanyang buhay. That was the body. Yun po yung katawan ni alay niya. Pangalawang ating pagnilayan ng pagdiriwang natin ito, dakilang katawan at tugo ng ating Panginoon Kristo bilang mamamayan na nagkatipon upang ipagdiriwang sa pamamagitan ng Eucharistia, the Eucharistic body of Christ, na tayo po iyon, na habang atin po siyang tinatanggap, pumapasok sa ating katawan, di po ba hindi lamang po tayo ay nasa malayo at tinitingnan natin siya, siya na po ay narito sa atin, pumasok sa ating katawan, mahalo sa ating dugo, kaisa na niya tayo, pero yung ating pag-iisip ay parang wala dahil karamihan po sa atin, masakit man pong isipin na itong ating tinatanggap ng kanyang katawan, maging sa ating mga Katoliko, ay simbolo lamang. If it is just a symbol, it is just there, a symbol. Na hindi natin matanto ang kalaliman ng pagpasok ng ating Panginoon Kristo na narinig natin mula mismo sa kanyang bibig. Ito ang aking katawan. Wala po siyang sinabing, ito'y simbolo ng aking katawan. Mismong diretso, ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Hindi na ito dugo ng mga hayop na inaalay. Ako na mismong nag-alay ng aking dugo ng pagpapakasakit para sa pagmamahal po niya sa atin. Kung tayo po'y kanyang tagasunod, nga kaya nga po tayo narito, ilang taon nang nakalipas na pag-alay ng buhay ng ating Panginoon Kristo, ano po ang nananatili sa atin? Ang kanyang salita, ang kanyang pangako. Kung gagaya nga po sa ating pagdiriwang ng banal na misa, merong dalawang parte po. Ang liturhiya ng salita ng Diyos at ang liturhiya ng pagtanggap ng katawan ng ating Panginoon Kristo. Nasa loob po nito na merong pamamaraan. Introductory rite, and then the rite or the liturgy of the word, then the Eucharist, which is the preparation of the gift, and then the communion, and then towards the end, the dismissal. Na kung atin pong titingnan sa ating araw-araw na buhay, tayo po ay nagpapasalamat sa paggising mo. Of course, sa gabi po siguro, maraming hindi na nagising. Ilang milyon po siguro sa buong mundo hindi na nagising. Kung kahit ikaw ay nagpapasalamat ng pagkagising mo. Pangalawang iyong gagawin, magdasal ka sa pamamagitan ng iyong pakikinig sa paalala ng ating Panginoon Kristo. At din inihahanda mo ang iyong sarili. Pagkatapos ng paghahanda sa sarili, ikaw ay kakain.
Pagkatapos mong kumain, ikaw ay tutungo na sa iyong gawain. It's almost the same dynamics that we have every day na nagpapaalala sa ating ng Eucharistia. Kaya nga po, mga kapatid, bilang tayong katawan ng ating Panginoon Kristo sa kasalukuyang panahon, dala-dala natin siya sa ating isip, sa ating buong pagkatao. Kaya po, dapat malalim ito sa ating mismo buhay. Kaya lang po, yung ating pag-isip na simbolo that you can just live. Simbolo na pwede mong itago at i-display mo. We are the body of Christ. Katawan po tayo ng ating Panginoon Kristo. Dala-dala natin siya maging sa lahat ng ating ginagawa. Saan po ang parte ng 5 pamamaraan na ito ng pagdiriwang ng misa? Sa bandang huli ang misa. This is the misa. Dismissal. Ano po ang sinasabi ng namumuno ng pagmisa? Sinasabi ng pare, humayo kayong ipahayag ang mabuting balita, dala ng kapayapaan at pagmamahal ng ating Panginoon Kristo. Ang iba po siguro sa ating sasabihin natin, salamat sa Diyos ay natapos din kasi ang init kanina. Hindi po. Nagpapasalamat tayo dahil ang ating Panginoon Kristo na narito sa atin, tayo mismo ang magdadala sa Kanya. Kaya tayo nagpapasalamat, hindi po nang dahil tapos na ang misa, okay na, nagampanan ko na ang obligasyon ko. Ito po actually ang simula na tayo po ay pinadala ng ating Panginoon Kristo sa tuwing tayo nagsisimba. The dismissal part is actually the conclusion of what we have received in this Eucharistic celebration that we have and we are. Na sa bandang huli, tayo ay natasan ng ating Panginoon Kristo, humayo kayo ipahayag ang mabuting balita. Ibig sabihin, sisimulan ko ito. Pagkatanggap ko ng kanyang katawan, sisimulan ko ang pagpapahayag kung ano ang ipinakita sa atin ng ating Panginoon Kristo. At sa pagsisimula na yan, ay akin na pong ipinapahayag ang katawan niyang pumasok sa ating katawan. The DNA of Christ enters into our own DNA na nagdudugtong. Di po ba napakaganda? Lastly, hindi po lamang tayo the Eucharistic body of our Lord Jesus Christ, the community of believers of our Lord Jesus Christ and His followers. Matanto din po natin ang ating obligasyon, hindi lamang po sa ating kapwa-tao, kundi sa lahat ng nilikha ng Diyos. We have to remember even the body of our Lord Jesus Christ affect the cosmic reality. Ano pong ibig sabihin? Mga kapatid, magdasal po kayo. Ano ang pinagdadasal ninyo? Ano yung inyong mga intention? Karamihan po nito, it centers on to our own body, the well-being. Pagkain, kalusugan, kung ano pang hinihingi natin trabaho. Saan po ito manggagaling? If not for the whole of God's creation, kahit anong dasal natin, kung hindi natin makamtan ang mga itinanim sa sakahan, na ito po'y aanihin para sa ating makakain. Pagsirain po natin ito, saan po tayo tutungo? Ano po yung ating intensyon na tayo hindi magutom? Pagsirain po natin ang ibang nilikha ng Diyos, ano pa po yung mga bagay narito sa atin? Ito po ay kalooban ng Diyos, which is part of the cosmic body of our Lord Jesus Christ. These are all belong to Christ. Pag hindi natin ito iniisip, pagsisirain natin ang tubig sa karagatan at ilog ng ating pinagmulang kakainin ng mga isda,
o maging mga hayop, o maging mga prutas, kung sisirain natin ito, anumang dasal natin ang ating kalusugan, ay hindi rin natin matanto. Kung anumang lahat ng ating hinihingi, ay hindi rin natin makamit. Dahil hindi nagkadugtong, hindi nagkaugnay ang buhay natin na ipinakita ng buhay ng ating Panginoon Kristo kung bakit siya nag-alay ng kanyang buhay upang makita natin ang kabuuang buhay na inangahan ng ating Panginoong Diyos dito sa lupa. This is the celebration of the solemnity of the body and the blood of Christ. Kaya nga po sa ating wika, pag tayo po ay nagtatrabaho, pawis at dugo ko ang inaalay po dito. Pawis at dugo ng ating Panginoon Kristo, ang buong buhay niyang inaalay para sa atin. Now we have to remember that there is no greater love than to lay down one's life for the others. Di po ba yan ang mga kataga din ninyo? Kahit anumang mangyayari, ito'y gagawin ko para sa ikabubuhay ng pamilya ko. Ibinubuhis natin ang ating buhay para sa pinakamamahal natin. At yan din po ang ginagawa ng ating Panginoon Kristo. Ibinuhos niya ang kanyang buhay dahil po sa pagmamahal niya sa atin. Sa pamamagitan ng maliit na tinapay, sa pamamagitan ng kukunting ala, patuloy ng kapayakan inaalay sa atin ng ating Panginoon Kristo upang ibahagi sa atin ang kanyang pagka-Diyos sa pamamaraan na kanyang mismong ipinakita sa ating pagkatao. Sana po maintindihan natin ang kahulugan ng pagtanggap natin ng kanyang katawan na sumanib sa ating katawan. Magsitayo na po ang lahat. Muli, ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinarubunan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang panarito at huhukom sa mga bubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasangkalan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang ang pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia ay maging tunay na tanda ng pagkakaisa, pagkakapatiran at pagbabahaginan. Buong tiwala tayong manalangin at ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono, maging tunay nawa tayong katawan ni Kristo na handang maghandog ng sarili para sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano, magkaisa nawa silang lahat bilang isang komunidad na may pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, taos puso nawa silang maglingkod at maging mga tanda ng presensya ng Diyos sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga relihiyoso at relihiyosa, manatili nawa silang mapagmalasakit sa mga nagugutom at unahin ang kapakanan
ng mga mahihirap at mga inaapi. Manalangin tayo Panginoon, dinggin mo kami. para sa mahal nating mga yumao. Tumapit nawa sila ng maligayang kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos naming Ama, tinawag mo kami upang magkakatipon sa Eukaristiyang ito. Nagpapasalamat kami sa kaloob mong sakramento ng aming kaligtasan. Tulungan mo kaming maisabuhay ang kahulugan ng Eucharistiya. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan na ipinahahiwatig ng mga alay namin sa pagkaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa Sansinokob. Nitong pag-aalay ng tangi mong ibinukod, ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan, upang alalahanin namin at pagsaluhan, ang laman niya inahain upang lahat ay buhayin, ang dugo niya ay dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niyo na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magkasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sa limuling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng kabiyak niyang si San Jose, kaisa ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabdikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo'y. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot mo ang lahat. Narito mga kapatid, si Jesu Kristo ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsagalan nawa tayo ng katawan at tugon ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng pagkahain ng iyong katawan at dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa panglimang araw po ito ng pagnunubina, misa sa kamalmahalang ang puso ng ating Panginoon Kristo, pinasasalamatan natin ng mga sponsors, especially ng Vicariate of San Jose de Truso, kasama ng Quiapo Church, San Miguel Church, St. Jude Parish, San Sebastian Basilica, at San Jose de Truso Parish. Sila po ang mga sponsors ng panglimang araw na ito ng nobina ng kamalmahalang puso na Jesus. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.